In this short presentation, I would say, no, short lang supposed to be. I would talk about something that I've listened to, a video of sorts, YouTube, about a quote-unquote no prophetic warning of Lee Kuan Yew about the Philippines. So, well, if you don't know Lee Kuan Yew, he's one of the greatest leaders, I would say, in the 20th century. He literally turned a tiny resource, poor island, no? Wala kang resources, wala kang sariling tubig, diba? I mean, um, ang wala silang resources, wala silang military, and yet they, you know, became a global economic powerhouse, even rivaling the US, no? And doon sa di umano, I haven't listened to the actual clip na mentioning talagang ando dun si Lee Kuan Yew, no? But sabi dun, he looked at the Philippines and saw that a crisis was coming. He warned the world, it said, no, but no one listened. This guy, Lee Kuan Yew, Singapore's founding father, turned, alam na naman natin, Singapore into a powerful country. And decades later, of course, he's now gone. Parang we're looking at it and feeling as if, teka, ano ba yung sinabi niya? What did he see? And then, why did the Philippines ignore his warning, di ba? So, if you look at this, the credibility of Lee Kuan Yew, to understand this, we must first understand that Lee Kuan Yew, when Singapore gained its independence in 1965, very important yung year na yun, kasi 1965, yun din yung time na si Ferdinand Marcos Sr. rose into power. Yun yung unang election niya eh. And everybody is a populist, he is very well known. He's a good speaker, He was he can speak for hours without looking at any copy, Wala siyang binabasa. Is one of those people who was able to do that in the United Nations, in the US, Anyway, in 1965, that was when Singapore gained independence. And the same year, si Marcos rose to power. So, nung time na yon, Singapore was a struggling nation. Wala siyang natural resources, rampant yung unemployment, tapos there's ethnic tension. In fact, tinanggal pa nga, they were not even accepted in Malaysia. They were applying to be part of Malaysia, but no, we don't want you here. Kasi yung land nila is parang land of gangs and all that, So, but long story short, through strict governance, zero tolerance for corruption, and relentless focus on education and meritocracy, sabi doon, si Lee Kuan Yew and of course the leaders of Singapore transformed the country into one of the wealthiest nations on earth, particularly when you look at the GDP per capita as one of the measurement. So his success gave him a unique lens in order to judge other nations, and his assessment of the Philippines was brutal. I mean, brutally frank, I would say. Hindi mo siya brutal na galit siya. In fact, isa sa mga nag-build ng Singapore, if you will look at the story of Lee Kuan Yew sa Netflix, I don't know kung nandoon pa yun, but if you have the chance, pakinggan nyo siya. There was even a point there where the Singaporeans were asking to remove the Filipinos kasi they're earning more than us, yung mga OFWs ng Singapore. Hindi natin siya kailangan. And he was, he was defending, they said, much as I would like to send the Filipinos home, the day we send them home is the day our republic falls down, or will no longer function. We need them. Yun ang sinasabi niya. Kasi nga nung time na yan, mga IT people, yun yung nila, Yun yung nakikita nila.
And in fact, for a time talagang ganun nga tayo, no? We were one of those people, ang talent na nag-build ng Singapore, even Malaysia. I have one co-dean before, no? Sabi niya, alam mo, yung asawa ko, well, his husband died, I think, 1990s or something, but sila yung nag-design ng mga, kasi engineer daw, no? Ng mga tollways, mga highways sa Malaysia. Di ba? But, which is true. Di ba? Ganun lang yan. Tayo rin nag-build ng KSA, yung mga ating mga Kingdom of Saudi Arabia, mga OFWs natin. So, in the 1960s, talaga alam naman natin, the Philippines is Asia's rising star. We have all the talents in the world. It had stronger economy than South Korea, believe it or not, yung mga bata ngayon. It had more world-class universities noong time na yon. The first airlines dito sa part na to ng mundo, Asia, no? A thriving middle class, and it was once called the Pearl of the Orient. Sabi ko nga dati nung meron akong kantang ginawa na Pearl of the Orient Seas, I think somebody got all the pearls and went to Hawaii. Pero di ba, imagine if you will look at it, while Singapore and South Korea surged ahead, the Philippines stagnated. So, ang idea no, ni Lee Kuan Yew, if you will ask him, he pinpointed the root cause, and the root cause was a culture of impunity and weak institutions. So, he famously said, according to the article, no, that yung Philippines daw is a country with great people, but with a soft, forgiving heart, forgiving culture. Hindi niya pinapunish, it doesn't punish people for their mistakes, especially those in power. He admired the Filipinos' talent. After all, yung mga overseas Filipino workers thrive under disciplined systems. Totoo naman to, pag nasa ibang bansa, okay sila. But he saw how corruption, political dynasties, and slow justice held the nation back. In Singapore, leaders face swift consequences for corruption. In the Philippines, they often return to power. Yung mga merong kaso na, no? Ayan, nagiging presidente pa, no? Nagiging senador. Meron nang kaso ng corruption. Diba? So, ang historical proof niyan, tinatawag natin na downward spiral. If you look at the trajectories, in the 1970s and 80s, Singapore and South Korea invested in industrialization. Build. Pareho rin natin. Ganun din tayo. May LRT, may MRT, di ba? Education, anti-corruption. However, nung time ng Pilipinas noon, although nakatago naman yung sa industrialization, pero we descended to martial law, debt crisis, and crony capitalism. In fact, there was even one who said na, tinanggal nyo nga si Marcos, no? Kasi nasa ano yan nasa Guinness Book of World Record daw, biggest theft in history. So, tinanggal nga si Marcos, kumbaga yung Alibaba and the 40 Thieves, tinanggal si Alibaba, pero si 40 Thieves na iwan. Diba? So, if you look at that, parang nakakatuwa siyang pakinggan, pero hindi siya nakakatuwa in the long run. Especially for people who's seen this all. Parang, diba? If you look at it, lahat ng efforts natin, lahat ng talent na pinupunta ng Pilipino, mapupunta sa wala. Pag wala tayong ginagawa, diba? To do it. To do something about it. And what is more, ngayon, we are being pitted against each other because of political colors, no? Pink ka, green ka, or red ka, whatever, no? Hindi natin tinitingnan na, Pilipinas to, dapat the colors of the flag. That's what we are fighting for. Hindi yung mga politiko. Because politicians, they come and go. Diba? So, back to Singapore. Singapore's GDP per capita is now 30 times higher than the Philippines. In fact, it's even,
considered number 1 sa ease of doing business. Ang daming mga ranking na number 1 siya. That tiny island na ang usapan pa nga nun it's just an island of gangs and warlords. South Korea's economy is 10 times larger. Meanwhile, the Philippines struggles with the same issues. Weak infrastructure. Nakakatakot nga if you will look at it. No? Meron ako nakita sa TikTok na salamat sa mga engineers ng Thailand. We were rattled by the earthquake, but our buildings remain strong. We were not victimized because of corruption. Huwag naman sana mangyari sa atin yun. Huwag naman sana. Tingnan nyo kung gaano ka-weak ang infrastructure natin. Dumaan nga lang ang truck Lumabagsak na yung mga bridge Marami tayong weak infrastructure, political infighting, yung kalsada rito, hindi naman sisirain at saka naman babalik na naman sa daan. Hindi ko maintindihan kung ano nangyayari. And then yung mga corruption scandals, nagtatago sa mga pork barrel, di ba? Political infighting, and then kung sino yung nasa power, didikit ka ron para magkaroon ka ng mas malaking pondo. Right? So, according to the article, further, si Lee Kuan Yew wasn't insulting the Philippines. In fact, he was issuing a wake-up call. He predicted that without accountability, without discipline, the cycle will continue. And he was right. Look at today's headlines. Yung mga politicians accused of plunder, hindi na nga accuse nakakasuhan na talaga na napatunayan na still they win elections. Infrastructure projects lag due to mismanagement. The justice system moves at a glacial pace, mabagal. And then the Philippines has all the ingredients for success. Young talent, natural resources, geographic advantage. But without systemic change, potential remains untapped. So, itong tingnan natin, what is the hope? Is there hope in the future? Nakakaawa. Sabi nga ni Von Goethe, I will try to echo what he said for 1800 Europe. If I look at the plight of the Philippines today, I'm so glad I'm old in this Finnish country. You know what I mean? Mas maganda bang pumunta ka sa ibang bansa? Doon ka na lang I don't know kung anong pwede mong gawin. Kung hindi na po pwede magtrabaho, maghanap ka ng mga po pwedeng mag-offer sa'yo ng ng space. Gamitin mo yung mga last ng talent mo, juices of your creativity. Kasi if the Philippines is going to be run by the same people na nakikita natin na nananalo sa eleksyon, nagtatap sa mga surveys, di ba? Hindi kailangan maging death sentence yung sinabi ni Lee Kuan Yew if you will look at it. Singapore proved that the transformation is possible. Although ng beginning talaga namang he was heavily criticized. Ang daming mga talagang the justice system was swift and he was even investigated before, bakit may mga ganitong mga nangyayari sa Singapore. But he would always say, we have a law, we have a rule of law. And dito sa amin, we should bring swift justice here. So we should, ito yung sabi niya, 3 bagay. Strong institutions. Replace political dynasties with meritocracy. Anong klaseng ang ini-elect natin? Anong klaseng mga tao yung ini-elect ng mga Pilipino voters? Mga political dynasties yan. Sa ibang lugar, mag-anak naglalaban. Bakit? Wala na pang ibang mga tao na po pwedeng tumakbo kundi yung mga apelidong pare-pareho. Even sa Senado. Imagine if you will look at it, again, no offense against some of the candidates. Diba? I'm sure marami naman silang ginagawa. But, hindi ba natin po pwede, with using the law of sampling, hindi ba natin po pwedeng gumamit ng sampling para naman magkaroon ng mas maraming options ang mga tao dun sa mga lugar na
I'm sure meron din naman talent. Hindi yung halimbawa, example lang to hindi ko sinasabi na meron silang mali or something. But look at the Tulfo brothers. They are all of them are, maybe 2 or 3 of them will now be in the Senate. Ibig mo sabihin, yung 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 talent, yung pagiging magaling o pagtulong sa bayan, ando dun lang sa 4 corners ng Tulfo neighborhood. You know what I mean? Sa Batangas, di ba? Kita mo naman yung political dynasty diyan. Di ba? Lahat ba kamag-anak kailangan ng recto ng Vilma Santos? Hindi ko sinasabi na hindi sila magiging okay, no? Pero ayun nga pag ang naging ginawa natin is yun nga yung populist type of politics. You know? Tapos yung institution natin, sila din lang yung nakikita mo. Parang nawawalan ka ng paniniwala, you know, sa election. Parang mas maganda pa, huwag ka nalang dyan. Parang yung iba naisip, teka, di na ako boboto kasi parang none of the above ang boto ko Ngayon, ang tanong siyempre iba, bakit hindi kasi kumakandidato yung mga dapat kumandidato? Kumakandidato naman marami naman Kaso talaga, ang napipili pa rin yung, unang-una, yung malaki ang budget. Hindi pa nga nagsa-start ang election. Kilala na sila. Ang apelyido, mga, supported by billionaires. Natural, sila yung lalabas yan. But if you will look at it, magkano yung kinagastos nila for campaign and all that? Sa tingin mo ba, even if you're a billionaire, why would you do that kung hindi mo man yun babawiin? 'Di ba? Sa ibang bagay. Di ba mas maganda pang wala kang campaign materials, no? Ang gumagawa ng kampanya sa iyo yung mga tao mismo. 'Di ba? Parang mas okay yun. Ayan. Number 2 is the rule of law. The fast-track corruption cases, ang ibig sabihin, dapat i-fast track natin yun, yung mga cases na yan. Yung mga wrongdoings, i-punish natin. Dapat huwag tayong malamya. Yung hustisya natin, ang bagal. Di ba? Parang tuloy, ang nangyayari is, ang tagal nilang nagpapasasa, no? Sa kanlungan ng batas. Kasi alam nila na yung same batas na kanilang binaboy will be the same batas na magde-defend naman sa kanila. Parang ganun. 'Di ba? So yung rule of law, kailangan sundin talaga natin yun. Kaso, minsan, binabali natin yung rule of law para naman sa ating sariling kagustuhan, para mawala yung mga kalaban natin, for example. 'Di ba? So, I think it's time really to institute that. Kung meron lang ganun no? Parang si Lee Kuan Yew, nasusundin talaga. Yung kaso si Lee Kuan Yew kasi bata pa siya nung lumabas siya sa power. At sa kitang-kita mo naman, up to the time that he died, hindi siya after sa pagiging mayaman, no? Parang ganun. Kung hindi siya nagpayaman talaga. Number 3 would be long-term vision, no? Prioritize education. Diba? Bakit yung education, yun pa yung natin, yun pa yung nagkakaroon ng corruption. Infrastructure over mga short-term gains. Kasi dito sa atin, ang mga politicians, tatlong taon lang yung term. So, bilisan na kumakagbawi, no? So, ano yung mga projects nila? Hindi sila project sa education kasi ang tagal niyan Tagal ng balik, diba? So, anong kanilang gagawin? Kakalkalin nila yung mga streets para makapagpagawa, mga public works. Kasi ang bilis ng kitaan. So ano nangyayari? Di ba? Sabi nga nung isang napakinggan ko, no, parang 10% lang dati ang bigayan, yung SOP. Ngayon pinabayaan na nila. Nilagay na nila sa budget. Ngayon daw parang 40% na ang naging. So pag titinan mo 'yon, magkano na lang ang napupunta sa contractor? Kung ikaw ay contractor, paano ka kikita nun? Tapos ang tagal pang bayad ng gobyerno. So, anong gagawin mo? Babawiin mo yan sa mas lesser strength of materials. Diba? Yun dahilan kung bakit yung ating mga infrastructure ay talagang hindi nagsastand ng test of time. At saka nagkakaroon ng problema pag kaunting
ulan, baha na, pag uling kaunting earthquake, bagsak na. Wala tayong long-term vision eh. Saka sa tingin ko, yung gains natin kasi ay pang personal. Hindi talaga natin mahal yung ating sariling bayan. Kung merong ganun na tao, dapat yun yung ating piliin, no? Ang Filipinos, meron siyang resilience to change, pero it requires demanding more from leaders and of themselves. So Lee Kuan Yew, yung warning ni Lee Kuan Yew was a prophecy, but it's not the destiny of the Philippines. Ang question is, will we listen to that? Or will we let history repeat itself again and again? Diba? Will we continually wallow in the mire of forgetfulness, of oblivion dito sa ating ginagawang pagpili ng the same type of leaders na actually kung titingnan mo parang nagpapakyut lang. Wala naman talagang nagagawa sa bayan, no? Kaso wala eh. Sinong lalabas? No? Sinong lalaban? Ang mga yan ang mga merong salapi, may perang ipang bibigay sa mga may hirap, ipang aayuda. Kasi pag hindi ka naman nagbigay, ang Pilipino, parang pinalaki na tayo nung tinatawag na guangxi culture eh. Meron kang bigay, pagbibigay sa bahay, ito, konting pakimkim dyan. Konting pakimkim, paipit ng konti, no? Ganun na eh, ang naging natin. Hindi talaga natin mahal yung sarili nating bansa. So, sa mga bata, medyo, sana nakikinig yung ibang bata, no? Sana, in the future, pag kayo naman ang nagkaedad, sabi nga ni Rizal, nasa kabataan daw ang pag-asa ng bayan, ang problema, yung mga batang yun na sinabihan ni Rizal, lumaki na, tumanda, namatay na. Kami, nung bata kami, narinig namin yun. Lumaki na rin kami ngayon, tumanda na kami. No? So parang, ipapasa na naman natin sa kabataan ngayon. And then yung kabataan naman, pag sila lumaki, tumanda, papasa na naman nila sa kabataan yung message na yun. Hindi na yun para sa next generation eh. It's really now, here and now. So parang dapat, mag-make na tayo ng stand eh. Kasi sayang yung Pilipinas natin. Ang ganda-ganda ng Pilipinas with all its natural resources. Kung mapupunta lang talaga. Imaginein mo, example na lang, ilang trillion yung budget natin. Kung yun lahat ay napupunta sa atin, di ba? 10% na lang ng 1 trillion. Let's say, just say, hindi na ako nag-google, no? Let's just say, 1 trillion. Google na nga natin para may sense yung sinasabi natin. Diba? Let's just say, magkano ba ang budget ng Filipino? Ng Philippines? What is the national budget? Alam ko, trillion yan eh. Ano ang national budget of the Philippines? And may kita nyo dyan kung gaano kalaki yung corruption. At ano yung magiging value niya kung yun lahat ay napupunta sa 5.7 trillion di umano, no? $103 billion. So ibig sabihin 10% niyan, baka hindi natin alam ang ibig sabihin ng 10% niyan. Ang 10% niyan ay 577 billion pesos. 10%. So kung yung budget natin ay lahat may corruption, at 10% lang, hindi na nga daw 10% eh. Diba? Talagang lagi may paipit eh, hanggang sa baba. Kung 10% lang yan, 576 billion, what could it do? Diba? Ano yung pwede nating magawa sana, maibigay sa mga tao? Para sa akin, alam mo, pinakamaganda, wag dapat gagastos ang mga politiko sa eleksyon eh. And then, palakasin talaga yung social media, palakasin yung responsible journalism. Hindi yung nababayaran yung media, ganyan, bias yung media. Dapat talagang i-feature nila yung mga candidates na talagang may sense, no? At alisin natin yung mga trapo talaga. Oh yes, alintindihan ko lahat yan may gustong
gustong makakapag ano siya, makakatulong siya, whatever. Eh, pag hindi naman siya marunong mag-formulate ng batas, kung tutuusin ang isang abogado, for example, gagawa siya ng mga batas, no? For the good of the country. Eh, kung titinan mo, ang buong Senado, hindi mo kailangan ng 24 na senador para gumawa niya. Si Marcos nga, nung time niya, di ba, although masama yun, nag-martial law siya. After some time, lahat halos ng batas siya, sinulat niya lang mag-isa. And yet, tinan mo yung ating mga senador, tinan mo kung ilang daang tonelada, I would say, no, ng kape ang inuubos niyan para sa mga hearing na yan, para sa mga kung ano nung mga ginagawa nilang meetings. And yet, tinan mo, ilan ang pasa nilang batas na talagang nakakatulong talaga. At hindi lang yun, may batas nga, pero asan yung implementation nun? Oh? Sila basta nagawa namin yung batas, hindi naman kami yan di ba? O di, yung in aid of legislation ends there. That's it. So, ipapasa mo nga, ping-pong management you're just passing it to the next person because it doesn't end with you. So, sa'yo, nagawa mo yung compliance. Ang ng Pilipino, compliance lang. Sa mata ng nakapag kami ng batas, ito yung mga nagawa namin. Sinuportahan namin yan, whatever. So, ang tanong, kailangan ba natin ng napakadaming politician? Kung tutusin, di ba? Palakasin yung local government. Tapos dapat hindi palakasan. Yun talaga yun Kasi mula sa barangay level, mula sa SK. Nung araw, SK, walang sweldo. Ngayon, may SK, may sweldo na imagine, baka mamaya nagpapatayan na yung mga yan para lang sa pagkaroon ng posisyon sa sangguniang kabataan. Diba? So, paano nakakalungkot na tayo, namarating na ako sa puntong, malapit na ako mag-retire, malapit na ako mag-60, narinig ko na yung salitang, naaalala ko pa, very vivid, no? Nung nung lumabas na wala na si Marcos, it's all over, Marcos flees. Tuwan-tuwa kami, kasi nga kami, isa kami sa mga nabiktima rin ng martial law, marami sa, namin na naging, victimized ng martial law. No? And tuwan-tuwa, sa streets, may mga halos akapin ka, malayo na tayo, magfa-flash tayo ng laban sign. Alala ko pa yon. I was 15 during that time. I was so full of promises. Very promising. And yet, what happened? After that, ano nangyari? Di ba? These same people that we said stole a lot from our country is back. And they're running the country with their families. Diba? Parang, titinan mo, kung titinan mo yan, kung titinan mo yung natin, whether ikaw ay Maki Marcos, Maki Aquino, Maki Duterte, whoever, parang, kung titinan mo, hindi dapat ganun Dapat ang mga Pilipino, Maki-Pilipinas, Maki-Filipino, hindi Maki-Politiko. Because ang politiko, they come and go, they just exist for the sake of their own pockets. Diba? Pero, in the end, wala ding mangyayari. Parang mas maganda pag umalis ka na lang dito sa bansang to at umalis ka. Dapat mas maganda sa ibang bansa ka na lang manirahan. Kasi yung meritocracy meron. With high efforts, taas yung sweldo, mas malaki yung option na makikita mo, while from afar nakikita mo yung country mo, pinagtatawanan na ng buong mundo. This is the kind of country that we are stuck in. Parang we have all the hopes of a new Jerusalem. There was even a time when it was even mentioned, ng time ng mga 80s and 90s. Eto, dito tayo sa atin. This is the promised land. This is the next, a Canaan, the land of promise. What happened? It has become a den of thieves and
and corrupt people. Alam mo nila yun eh. Alam nilang corrupt sila eh. Alam nila yun. And yet, they don't budge. Ba't mo pa gagawin yun? Ba't ka magre-reklamo? Ba't ka yung mapag-iinitan ka lang eh. Diba? Tinan mo, sa eleksyon, yung mga mananalo, sila din yan. Dapat may accountability eh. Dapat merong balance scorecards ang mga local government eh. Meron silang financial scorecard, ano yung naiangat nila sa bansa, di ba? Ako kung yun sa gagawin ko eh. Bawat local government, may financial scorecard, di ba? May customer scorecard. Yung customer, edi yung kanyang, yung public, no? Ano yung rating nila sa kanilang leader? Ano yung rating nila sa mga transportation, sa mga pinapagawa? O, di ba? At dapat ang talagang nagre-rate yung hindi dito sa Pilipinas para makita talaga ito yung scorecard natin. 'Di ba? Tapos yung mga employees ng government, gaano sila di ba? Gaano sila kaayos, no? Yung flow, yung process sa government offices, mabilis ba? O yung tipong pagpupunta ka, wala naka-leave yung 'di ba? In fairness, marami naman sa gobyerno na talagang gumagawa naman ng tama eh. Pero yung mga nasa taas, yun ang problema eh. Di ba? Tingnan mo yung kanilang mga tao. Ilang tao, sabi nga nung isang kaibigan ko, George, alam mo, sa totoo lang, kaya kong patakbuhin tong departmento lang ng 5 tao lang eh. Ilan ba ang hawak mo ngayon? 20. Bakit hindi mo bawasan? Kasi pag binawasan mo yan, nasa plantil yan, pag binawasan mo yan, magreklamo itong mga itong nandito. Tapos pag humingi ka na dumami ang trabaho mo next time, ikaw ang sisisihin ng mga yan. Ayan, nagbawas-bawas ka kasi. Ito na mo ganyan, di ba? Kaya kung titignan mo, sino yung dapat magbawas ng tao? Ang government dapat, tingnan mo yan. Tingnan mo sa US, although nandaming galit sa kanya, no, si Tesla owner, no, si Elon Musk. Sabi niya, sige nga, magbigay ka nga sa akin ng 5 ginawa mo last week. Kung titignan mo yan dito sa Pilipinas, makikita mo napakadami nating nasa payroll na hindi naman talaga gumagawa ng tamang trabaho. Papansinin mo, nasa bahay. O, di ba? Mabuti pa yung iba na talagang nagtatrapiko dyan sa initan ng araw. Marami naman tatrabaho talaga eh. Pero tingnan mo, yung mga nasa payroll, pumipila lang dun, kumukolekta lang. Pero tingnan mo, anong nagawa nila? Wala. So, accountability talaga. And dapat yan, nakikita ng lahat. Para makikita nila, itong mayor namin ganito. Asan yung, yung finances ng bayan, yung kanyang mga expenses, yung mga income niya. Kita mo, napalaki niya, ganito. Eto ngayon yung laman ng aming kabayan. O ngayon, yung mga budget na yan, ibibigay na yan sa Ito yung gagawin. Nagawa nga. O ito yung mga nagawa niya. Ganun dapat eh. Diba? And pag ginawa mo yun, hindi kailangan yung anak mong susunod sa'yo. Diba? Or asawa mo. You had your time, ipasa mo yung baton, ipasa mo yung torch sa susunod na po pwede gumawa rin sa bayan mo. Ganun dapat eh. Kaso pag ako naging akong presidente, for example, anong pipiliin ko? Di siyempre pipiliin ko yung mga kasama ko na naman, yung mga kakilala ko. Di ba? Pero kung pipiliin ko yung mga talagang alam kong hindi magnanakaw yan sa bayan. Di ba? Pero ang hirap na magiging work mo dyan. Sigurado yan. Ang dahil ko konta sa'yo, and then in the end, kakasuhan ka ng kung ano-ano, di ba? Ganun na mangyayari. Kaya nga, ang dulo niya, napakabagal, no? We are practicing yung tinatawag natin na Athenian democracy. Nothing is more democratic and nothing is more absurd than our democratic way. So if you can even call it democracy. Diba? So, nakakalungkot talaga. Sana magbago na yung ng bansa. Pero I don't think it will. I don't think it will. Pipili na ako, siguro yung pinakamaganda. Bibigyan natin siya next time. Saan tayo magandang pwede lumipat na country? Natatanggapin tayo.
At gagawa tayo ng matino, magtatrabaho tayo ng maayos, susuporta natin ng government kasi alam natin ang government supports us back. I think that's the next step that we will do.